Mga ate at kuya, may nabasa akong isang post na di umano ay mahogany. Taray, mahogany. Mahugmas. Ano ba yung salitang mahugmas, mga ate at kuya? Visayan term ba yan? Paki-comment yun sa comments. Narinig ko lang sa mga friendship kong akla. Siyempre, dati naman ako sa salon, no? Yeah, usually ginagamit naman ng mga Bex ang gay language kapag nagchichikahan o nagkakatuwaan sa salon. Pero ako, hindi ko naging habit na gumamit ng gay language dahil nakaka-offend minsan sa mga nakakarinig na akala nila sila yung pinag-uusapan. Kaya kami gumagamit ng gay language. Siyempre, sekreto namin yun eh. No? May mga napag-uusapan na sensitive na hindi dapat malaman. Okay naman daw yung audio. Thank you. Thank you, Ate Rose. Na hindi dapat malaman ng public, no, 'di ba? Halimbawa mag-uusap kami, ay yung muher. Oh, alam niyo na yung muher. Alam niyo ba yung muher? Yung muher, ano yan, may pagkapoka. Yung muher may pagkakandida. May pagkakandelaryo yan, may pagkamakati, taga Makati. So, ibig sabihin nun yung babae, Makati, malandi, di ba? Maharot, gano'n. May pagkapokpok, kaya Pocahontas. Oh. So, alam nyo, late talaga yata yung comment section. Late ba? Hindi naman. Anyway, hindi ko naging habit na gamitin yung, at iniwasan ko po talaga yan na gamitin yung gay language lagi, although mga Bex yung kausap, no? Pero pag may ibang tao, hindi ako gagamit ng gay language for the reason na ayoko maka-offend ng ibang makakarinig. Kung kami-kami lang na mga Bex ang mag-uusap, okay lang na gumamit ng gay language. Katuwaan, kalandian lang, no? 'Di ba? O may mga sensitive at may mga bastos na, may mga kahalayang usapin na dapat gamitan ng gay language. So, ito daw anak ni kung sino man. Bakit Makoy? Manoy ni Makoy. Kapangalan ba niya yung pudra niya? Medyo, no? Parang the third siya eh. Kasi yung lulo niya, yun din yung pangalan. Yung pudra niya na mukha ring mahogany, ay, ganun din ang pangalan. At yung first name nitong si Charis or si Jambi, ay, ganun din. Starts with the letter F. Mahogany raw. Siya rin naman, diring-diri sa tatay niya. Di ba may video sila na i-vlog ko. Maybe I can show you a screenshot later of, di ba, nung nabahuan siya sa kanyang pudra bells. Oh, mahogany, kapag naririnig yan sa mga bading, ibig sabihin, madyoho. Kaya nga mahogany. Hindi ko dapat i-share sa inyo yan kasi mga, di ba, mga sensitive na gay language yan. But, yun nga, nakita ko yung post na di umano ay mahogany. Wala na akong ibang maisip kundi siya lang. Alright? So, eto yung post ng isang kapatid ko rin na LGBT. Yeah, at gumamit naman siya ng mga code names dito, hindi lang gay language, okay? My God. Ayan, basahin natin. This is from Sas Rogando Sasot. Basahin ko ha, at i-translate natin. Kasi mahilig na rin silang gumamit ng code names or mga pinapalitan nila yung mga talagang tamang term kasi nga mahirap magsalita ngayon eh. Right? Ginagawa to ni na Joey at saka ni Sas sa Joie de Vive channel nila sa YouTube. So sabi ni Sas dito, kinopa Starlock ang pyramid. Hindi nyo magigets yun kung, di ba, kung yung literal na interpretation, hindi nyo magigets. Pero ipapaliwanag natin mamaya kung ano ibig na sabihin. Kinopa Starlock ang pyramid. Mabaho, hindi na nga, diretso na nga, mabaho. Mabaho daw at maliit, Ermagerd. I can't. I just can't. Mabaho daw at maliit ang pyramid. Ganun ba? At hindi raw kayang iskurbahan. Iniba ko na lang yung term. Pero mababasa naman yun dyan kung ano yung hindi kaya. Hindi kayang usbahan. Usba, minsan ginagamit nila yan. No? Usba. Hindi kayang iskurbahan. Kaya pala may librong na-publish na ang title ay Lazy Pyramid for Sexy People. What's that? Lazy Pyramid. Is there such a thing? Meron bang libro na ganito? Sandali nga.
Lazy Pyramid. Meron pang librong ganyan talaga. O, ini-etchos tayo ni Sas. Lazy Pyramid. Wala naman na. For, ano nga, Lazy Pyramid for what? Ano daw? For sexy people. Bakit? Ano yun? Parang wala namang ganitong libro, Sas. Ini-etchos mo kami. Siguro another code name. Ay, hindi. Ang libro ay ano? Baka iniba lang ni Sas. Lazy Person's Guide to Seeing the Great Pyramids of Egypt. Yun pala yung libro. May na-publish daw na libro. Anyway, baka wala namang connect yung libro. Dali. Pero iniba niya, no? The Lazy Person's Guide to Seeing the Great Pyramids. Ba't mahirap bang... So, dapat kung tamad ka, dapat meron kang guide kung paano umakyat ng pyramid. O may sexual pyramid rin. Ganun ba? Anong pyramid? Anong positioning ba yon? Like, yung parang sa cheering squad? Ano ba yon? Di ba may pyramid sa cheering squad? May sex position na pyramid? Patong-patong. Orgy ito? Maramihan? Okay. So, translate natin yung sinabi ni Sas. Kinopas Tarlac ang pyramid. Kinopas, sa salitang bading, kinopas is kinain, sinubo, felasyo, mga kuya, kopas, kinokak, kinopas, kinuflang. Iba-iba po kasi ang gay language, depende sa rehiyon. Okay? So iba yung gay language ng Kabisayaan kasi di ba may mga sarili rin silang salita. Iba rin yung gay language sa Bicol, malamang sa mga Ilocano. Even in Manila, actually iba rin yung gay language ng taga Laguna, ng taga Batangas. May resemblance, magkakatunog. Depende kasi ang ating wika, mga ate at kuya, at kahit ang ating mga dialekto or mga wikain, ano ba? Ano ba ang dialekto sa Tagalog? Anyway, ganon. Ang ating wika ay dinamiko, di ba? Ang lalim. Dynamic. Nagbabago. Nag-i-evolve. Yun lang naman ang ibig sabihin nun. So, yeah, memorize ko pa nga mga at kuya ang parte ng Constitution na di ba, na nagpapaliwanag ng ating pambansang wika. Let me see. Talagang hindi ko malimot-limutan mga at kuya, no? Ang pambansang wika, ano yan, Article 14, Section 6, kung isi-search nyo yung Philippine Constitution, right? Article 14, Section 6. Yung mga nare-recall ko lang sa lessons namin kasi pinag-aaralan namin ng Philippine Constitution kahit na hindi naman ako nag-aabugas siya mga kuya. So again, Article 14, Section 6 ng 1987 Constitution ay nagsasaad na, both in English and Filipino, may translation naman, ang pambansang wika ng Pilipinas ay Filipino in fact, letter F. Samantalang nililinang, ito ay dapat pag-ibayuhin at, ano ba, samantalang ginagamit yata, pag-ibayuhin at paglinangin pa, batay sa mga wikang umiiral sa Pilipinas at sa iba pang wika. So, dapat daw nating i-improve, no? Ayusin, dagdagan pa nga, di ba? Dahil ginagamit naman sa pang-araw-araw, base sa mga dialektong ginagamit sa buong kapuluan ng Pilipinas at sa iba pang wika na ginagamit sa Pilipinas. So, English, Spanish, ngayon Korean. So, pwede na rin nating i-adopt yung mga words ng ibang bansa at idagdag sa bokabularyo or sa diksyonaryo ng wikang Filipino, sabi ng ating Constitution. So dynamic, nagbabago, kasama po diyan ang gay language kasi ginagamit rin po ng, 'di ba, ng grupo ng mga ng populasyon natin na LGBT naman. So Kinopas Tarlac. Kinopas Tarlac ay kasi may lugar sa Tarlac na kapas. Katunog-tunog na rin ang kopas. So, kinopas Tarlac ang pyramid or sinubo ang pyramid or kinain, di ba? Sinupsop, kung ano man tawag. Sa kinopas. Ang pyramid. Paano mo namang isusubo ang literal na pyramid ay pagkalaki-laki naman noon. Yung pyramid in Egypt, di ba? Isang bloke pa nga lang ng ano ba to, yung ginamit nila doon na bloke, like was it made of limestone or something? Well, at least yung facade, pero bato yun no? Bato. Limestone, right? Made of limestone ang ang pyramid of Egypt, pinagpatas-patas na limestone. So, or bato, or kung ano man yung kinwari nila.
like 1 meter yung kapal nun, baka mahigit pa, baka nga, yeah, mga 1 meter yata eh, yung kapal nun, yung at least yung kapal, iba pa yung haba, no? Basta yung kanyang ano, area or something. So paano may susubo, isang peraso pa nga lang ng bato na nakasalansan doon sa pyramid, eh, gaano kalaki ang bunganga mo? So yung pyramid mga ate at kuya, ay it pertains to a person na kumanta ng pyramid, ang laki ng pyramid, whenever at the top, like a pyramid. Sabi nung kanta. Hanapin natin yung kumanta ng pyramid, ha? Kasi himay-himayin natin to, ha? Dali. Sino ang kumanta ng pyramid? Oh, okay. Picturean natin. Picturean ko nga siya. So, merong kantang pyramid. At ang kumanta ay si Charis. Di ba ganun yun? Can shake us, can take us, can take away our love. Pyramid, ang laki ng pyramid, whenever at the top, like a pyramid. So, sino na ngayon si Charis? Sino na ngayon si Charis, 'di ba? Type natin si Charis. Sino na si Charis ngayon? My God. After kong i-type ang Charis, sino ang tumambad sa ating harapan? Si Charis na ngayon ay si Pimping ko. Si Jake na siya. Si Jake. Sino ngayon ang kamukha? Sino ngayon ang kamukha ni Charis? Meron pa yung kamukha. May kamukha si Charis na anak ng politiko, panganay ito. I-comment nyo nga sa comment section kung sino siya. Sino naman yung Jambi? Yung Jambi, kamukha rin ni Charis, right? Saan na si Jambi? May pagkatumboyita kasi maigsi yung buhok niya, no? Yung anak ng politiko, ay may pagkatumboyita ang mukha kasi nga ang features nila soft, hindi bakante yung mukha. Namana sa lola, kasi yung lola, ganun yan, bilugan. Yung pudra naman niya, ganun din, parang namamanas ang mukha, tapos medyo gumaganon pa nga. Yung pudra ni, So, hindi na si Charis or si Jambi dito ang pinag-uusapan na kinopas. Ano ang kokopasin kay Jambi at kay Charis? 'Di ba? Yung literal na Charis. Wala namang kokopasin kasi wala naman silang okra. Okay? So, yung kinopas yung kamukha siguro nung kumanta ng pyramid. Kinopas yung kamukha nung kumanta ng pyramid, majoho daw at duty free. Jutay. Maliit. At hindi raw kayang usbahan. Maliit na nga, majoho pa, hindi pa inuusbahan. So ngalay na ang panga mo. Gas-gas na ang monenay, hindi pa inuusbahan. Right? Okay lang magasgas, hindi naman daw kalakihan, but still, no? Pagod na ang ano mo nito, pagod na, ngalay na ang balakang mo nito. Bakit hindi ini-eskerbahan ng isang tao mga ate at kuya? Well, usually, pwedeng ganun talaga sila eh. Nature nila na hindi sila madaling iskerbahan. Maybe may problema sila hindi naman sakit sa pag-iisip. Kasi mga ate at kuya, according to Kama Sutra, ang libido ng tao, yung sex drive, yung libog, hindi lang naman yun dahil sa stimulation ng katawan. Let's say nahimas ka or 'di ba kiniliti ang iyong kung ano mang parte ng katawan and then inelihan ka na. Minsan nasa isip yun. Actually, usually nasa isip. Nati-trigger lang yung mga yung 'di ba yung nasi-stimulate lang yung mga parte ng katawan mo kaya pwede kang elyahan, ganon. Pero yung may nakita ka na sexiness or maybe 'di ba
lumabas ang ilang parte ng katawan na hindi common na nakikita, isip yung nag-i-interpret eh. Yung nagpapaelya lalo sa atin, yung isip, hindi lang yung nasagi yung parte ng katawan natin. Ay kahit hindi masagi, kung may makita lang tayong, di ba, sexiness na photo, o may napanood tayong medyo kaelya-elyang video or what, so nasa isip. Ngayon, kung hindi ka inielyahan or hindi ka matapos-tapos, what are those things that run into your mind, right? Ano tumatakbo sa isip mo? Hindi ka nagko-concentrate? Like maybe, ano ba, iniibabawan ka na ng artistang jowa mo na sexy star na isinasama nyo sa inyong foreign trips. Nakaibabaw na, gumiling na ng bonggang-bongga. Ano iniisip mo? Like, ano ba? Teka muna, ano bang proyekto ko sa aking distrito? Ganun ba yon? Ay, kung hati ang iniisip mo, ay hindi ka talaga iiskerbahan, nangalay na ang balakang nung partner mo. 3 oras na. Also, mga ate at kuya, ang nakakapagpa-delay ng iskerba or ng climax ng isang lalaki, lalo na, ay pulveron. Lalong-lalo na yung asin. Kasi ginagawa yan ng ibang mga ganun ang trip after nilang tumira ng bisyong yan. Like pag-iinuman, pag nainom, ang trip nila ay kalibugan, right? So, para hindi sila masyadong malasing at elyang-elya pa rin, hihigop ng asin. 3 oras na hindi pa matapos-tapos. Even sa inuman, hindi nalalasing. Agimat nila yan. So siguro yung ibang mga lalaki na, 'di ba, may mga lalaki na mabilis matapos eh. As in, bitina ang babae, bitina, nabitin. Kasi nga, Diyos ko po, hinalikan lang ni Skerba. May mga ganong lalaki, right? Na madaling matapos, like wala pang 1 minuto tapos. Na kinalabit mo lang, na Skerba na. So siguro ang ginagawa ng iba, magti-take niyan. Titiran ng polvoron or asin para long play. 'Di ba? Long playing ang ganap. Isa 'yun mga ate at kuya. Sa proven na hindi ka natatapos dahil ikaw ay gumagamit ng kinemilatik. So ano itong si Jambi or Charis? Hindi yung artista, hindi yung singer na Charis ha, kundi yung kamukha. Gumagamit din kaya kasi pinagdududahan na ang pudra at mudra ay ganun. Right? Sino ang nagchuchu nito kay Sas? May nag-comment ka dito, si Charis ba yan? Kawawa naman kasi maliit na nga, majoho pa. Kiaula Bell. Kiaula raw, mabaho, makiaula, makiauti. Makyoho. Kiaula Bell at micro notches, maliit ang notches or nota. Si Charis May, ang sakit. So, binazuka Joe, si Jake Z, binazuka. Tapos, taga-kamyas pala ito. Kamyas, kasi laki ng kamyas. At Kiauti, di ba? Ang anes. Dahu ang kumumpas. Sino ang jumubo? So, ang duda ko dito, ang nagchika kay Sas, si Taning. Or maybe, kachika ni Sas yung jowa ni anong anak ng politikong yan. Kachika niya. Naging kachika niya yung artista. Yung jowa nung anak ng politikong ito ay artista. At least, di ba, rumored girlfriend na isinasama sa mga biyahe lagi. Ito ay nasa indie film na naghubad talaga. Kita ang papayang lawlaw na, pero bagets pa yung artistang yan na taga Cavite. Gets nyo ba? Kung matagal kayong Mawinians, alam nyo yan. Lawlawli ang Bubelya, bata pa, pero sexiness, no? Very daring to sa mga Instagram posts, sa mga Twitter posts, lalo na sa Instagram yata. And even sa FB. Nasa isang game show na Lagunos Mustasa na rin. May isang game show na matagal na pinaltan dahil umalis nga doon sa stasyon na yon dahil sinabutahin ng kaibigan ng magulang nitong maliit at mabaho ang Notre-Ban. May pumalit na show doon, gets nyo? May pumalit na show. Nandun yun sa pumalit na show na yon sa tahanang Kinemilat.
ligwak naman yung show, hindi kinaya yung longest running show na yan, ng channel na yon. Nandun yon, itong jowa, artistang jowa. So sa kanyang indie film, kita ang kanyang papaya, tumatakbo siya sa hagdanan, hinahabol ng lalaki, nakaroba, natanggal ang roba, or na bumubukas ang roba, or ang bathrobe. And then, ang munenay niya, kitang-kita ang Bermuda Triangle na talagang ang bubonic plague niya na apakakapal. Malagong malago ang Laguna. Malaguna nang ikaw ay marating ko. Lugar ni na Ate Lynette yan, Malaguna. Di ba Ate Lynette? So, may chuchu kasi na si Taning at si anak ng politiko na majoho at maliit ang nota ay may nangyari sa kanila. Ang chuchu pa nga ng friend ni Taning nagchuchu, na nung tinanggal daw ni Charis Pempenko ang kanyang okra, Charis Pempenko. Hindi man Charis Pempenko. Nung kamukha lang ni Charis. Sorry. Nung tinanggal daw nitong anak ng politiko yung kanyang okra sa kuweba ni Taning, meron daw minat manner. Oh my God, ang okra may minat. Napabanggit ko na yun sa mga may minat manner. Oh my God, Taning, sa lahula kang ina mo ka. Mukha ka lang nga nag-oiliness pag nagla-live ka dati, di ba? Sumisinga ka nga raw, di ba? Umuubo-ubo, dumudura ka daw ng plema. Sindabi sa kumakain dyan. Tapos, nung tinusok-tusok ng okra ang kuweba mo, may minat saan kayo naganap ito? Sa Benguet daw eh. Sa Benguet ba? Ay dati kasing kaibigan ni Sas, itong si Taning. Si Taning, wala ring preno ang bibig. So mahilig chumika. Ngayon, kung mahogany or mabaho ang nutriban mo or okra mo, Charis, mayaman naman kayo, imposibleng hindi ka makabili ng Safeguard. Sorry, hindi ako endorser. Imposibleng hindi ka makabili ng sabon na may antibacterial or even antifungal, di ba, or whatever. Imposibleng hindi ka naliligo. Ang ganda nga ng bihis mo lagi, naka-Amerikana ka, di ba? Outstanding, ka nga, politiko eh. First time mo pa nga lang dyan sa mababang bahay, outstanding ka na kaagad. Anong ginawa mo? Kumusta na nga pala yung investment fund kuning-kuning nyo, ha? Wala na kaming balita. Saan na napunta ang pera? Tapos hindi ka makapaghugas ng iyong okra. Ay, ayawan ka nga ng iyong jowa. At ba't mo tinusok si Taning? Diyos ko po, dugyot-dugyot ni Taning. Anong tinira ninyo? Bakit parang gandang-ganda ka sa alindog ni Taning kung totoo man ang chika? My God! Ano kaya ang mapapala nila, right? Sa pagiging salahula. Anong sakit kaya? Wag naman sana, no? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.